Good noon to all, or mayong udto ninyong tanan. Ngayon, ang nakikita ninyo sa video or yung pina-slide ko, pinaikot ko ng mga bonsai materials, yun ang mga bonsai na tinatrabaho ko for this morning. So it's already around 11:30 in the morning. Then ito sana ang last na gawin ko with repot and depollution of my bonsai materials. Kaya ano ako, yung parang hindi ko na lang ituloy because may mga bulaklak siyang lumabas. So sayang naman. So hihintayin ko muna na lang na magwala na po ng mga bulaklak niya, mahulog na po tanan, then that time na i-deplete ko na ito. Kasi I noticed na maglusot na gagmay ng gamot. So daghan na kayo gamot. So the reason na tinatanggal ko yung dahon, una, gusto kong maging bagong dahon. Pangalawa, gusto kong maging maliit ang dahon. So yung pag-deplete, may mga rason yan. Alam na ng lahat ng mga master ng bonsai bakit nila din-deplete yun. Pero mostly, pag mag-repot ka or magbawas ka ng ugat or gamot sa inyong bonsai, kailangan nga tanggalan mo ng dahon. So if ever na yung mga materials mo mamatay siya pag uubusin lahat ng dahon, iiwanan mo lang ng ibang sanga na kaunti para hindi siya mamatay. Because there are some bonsai o bonsai materials na pagtanggalan lahat ng dahon is mamamatay siya. Pero common yan, kahit magtanom tayo ng saging, tanggalan natin o putla na ito katunga sa dahon para ang iyang ugat dili mahirapan to support the leaves, kasi yung gamot or yung ugat niya, yun ang nagsusuporta sa nutrients punta doon sa dahon. So although yung dahon ay higop din niya ng carbon dioxide, pero yun namang ugat ilalim, humihigop din niya ng mga nutrients like water and etc. So yun, so yung nasi-share ko sa inyo, balik ko na lang is ayun ang ginagawa ko kanina, natagalan. So yung mga materials na linagyan ko ng abono is hindi ko yun tinanggalan ng ugat, although dinideplete ko lang kaya nalagyan ng abono. Pero yung hindi ko nilagyan ng abono is pinutulan ko siya ng ugat tapos tinanggal ko lahat ng mga dahon. So we have yung the last na nasundan nito is it is still a dwarf santan. Then this is also a dwarf santan. Kaya hindi ko na, as na-mention ko na kanina, hindi ko na patuloy itong tanggalan ng dahon o i-deplete or i-repot because may mga bulak siya. So yun, so for this morning, ito lang ang masishare ko sa inyo regarding about my depollution of my some of my bonsai materials, and also putting some fertilizers. And so before I end this video, I will show you yung mga flower na niya. So ang nakaganda nitong santan is hindi siya basta mamatay, pero maganda siya magbigay ng bulaklak tapos mapuno ito. So i-share ko rin sa iyo pag mabuka na tayo ng bulaklak. Tapos dito may na konti na siya. So ito yung mga niya, yung mga marami ng mga putot or patungo ng maging bulaklak. Halos lahat ng portion sa mga shoot niya is may lumabas na bulaklak. So pag mag-prosper ito, I'm sure it is maganda. So it's not so big yung punuan niya. It's only 1 and 1/2 siguro, or 2 inches or 1 and 1/2 yung diameter ng punuan niya. Pero it is a small santan bonsai materials. So for this morning, ito lang ang masishare ko. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning. I thank you. Bye-bye.